So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahat po ang aking lipunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang solusyon ng Diyos. So, ang ating concept is depravity. And ang ating scripture is 1 Corinthians chapter 2 verse 14 na sinasabi, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerning. Tagalog, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay ng spiritual ay mauunawaan lamang sa parang spiritual. So, ang ating katuruan ngayon is number 1, sin affects every aspect of human nature. So, meaning to say, ang kasalanan ay hindi lang isang maling gawain mo. Ito ay sumisira sa buong pagkatao natin, ng isang tao. Ang isip, puso, at syempre kilos, diba? So, sin affects every aspect of human nature. Number 2, seeing to honor God is not natural. So, dahil sa kasalanan, ang tao ay likas na nagre-rebelde laban sa Panginoon Diyos at hindi kusang loob na hinahanap siya, no? Hindi siya kusang loob. Kumbaga, kailangan pang parang labag, ganun. So, seeking to honor God is not natural. And lastly, number 3, salvation is entirely a work of God's grace. So, walang sino man ang maliligtas sa pamagitan ng sariling gawa. No? Ito ay isang regalo mula sa Diyos sa pamagitan ng Jesus Christ. So, yun na. Stop trusting in our own good doing, ganyan. Start trust God. So, salvation is entirely a work of God's grace. So, bilang application, number 1, acknowledge your need for God's grace. So, aminin na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili at kailangan natin ang habag ng Panginoon Diyos. Diba? Halimbawa, naniningil ng buwis. Diba? Tulad ng maniningil ng buwis na nanalangin. Panginoon, habag ka sa akin isang makasalanan. Diba ganun? Dapat natin kilalanin ng ating pangailangan sa Panginoon Diyos nang hindi lang yung kagustuhan natin. So, acknowledge your need for God's grace. Number 2, repent sincerely from the mind, heart, and will. So, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang na pangumpisal ng kasalanan, kundi pagbabagong loob ng isipan, puso, at kilos. No? So, parang tayo na lubos tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, sa mga nagawang kasalanan natin, no? Dapat tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos na may tunay na pagsisisi, hindi yung mema lang, mema pagbabago ganyan. So, repent sincerely from the mind, heart, and will. And lastly is trust in Christ alone for your salvation and transformation. So, huwag umasa sa sariling kabutihan, kundi sa ginawa ni Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Natulad nung criminal sa krus, yung kasama nila Jesus Christ, nagtiwala kay Jesus. Tayo rin dapat ay magtiwala sa Kanya bilang tayong daan ng kaligtasan. So, yung buong concept, trust in Christ alone for your salvation and transformation. So, yung buong concept na ito na sinasabi, na tayo ay naapektuhan ng kasalanan at walang kakayahan iligtas ang ating sarili. Ngunit sa ating biyaya ng Panginoon Diyos, mahal tayo magpatawad at baguhin sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo lumapit sa Kanya nang may pagpapangumbaba at tunay na pagsisisi at syempre buong pagtitiwala sa Kanyang kaligtasan. So, ayun naman yung aking Wednesday devotion. Now, yung kayo. Pag-hear sa batch at mga flag tapong bar. Thank you sa pakikinig at kabis po sa ating lahat.